Gamit ang kanyang ink mice, natunto ni Sai si Kabuto na nagtatago sa isa sa mga luma ni Orochimaru na hideout. Bago pa siya makapasok, dumating si Tokuma Hyuga at ang kanyang tropa at sinabing kailangan ng bumalik ni Sai agad sa Konoha. Papalit sila bilang infiltration at recon team. Nagtanong si Anko kung anong nangyari dahil bigla raw umalis si Yamato na parang emergency. Ibinunyag ni Tokuma na inatake ng Akatsuki ang Konoha at winasak ito. Dahil Kome si Tsunade, si Danzo na raw ang bagong Hokage. Samantala, papunta sa Konoha ang Team Samui at nagulat sila sa wasak na hitsura ng Nayon. Dinala ni Samui ang sulat mula sa 4th Raikage para kay Tsunade, pero nalaman nilang nakakoma ito. Hiniling ni Samui na makausap ang acting Hokage, at biglang dumating si Danzo na nagpahayag na siya na ang 6th Hokage. Nasa sulat ng Raikage ang utos na hulihin si Sasuke Uchiha at hingin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Pumayag si Danzo at agad naglabas ng opisyal na utos para ipapatay si Sasuke. Pinayuhan ni Danzo si Sai na bantayan si Naruto. Hindi raw niya sasaktan ito, for now, dahil bayani raw si Naruto sa mata ng Nayon. Biglang dumating si Kiba at sinabi kina Naruto, Sakura, at Kakashi ang mga nangyari habang pauwi sila. Tinanong ni Naruto at Sakura si Sai tungkol kay Danzo pero sinabi ni Sai na may curse seal siya sa dila na bawal magsabi ng kahit anong sikreto. Lahat daw ng root members may ganun para iwas interrogation kapag nahuli. Tinanong ni Sakura kung bakit pinapapatay ni Danzo si Sasuke. At nagulat si Sai dahil di raw siya in-inform. Sa pagbanggit ng pangalan ni Sasuke, bigla silang tinutukan ng espada ni Nakari at Omoy. Binunyag ng dalawa na si Sasuke ang dumukot sa kanilang master at miyembro siya ng Akatsuki. Naiyak si Sakura habang sinermonan sila ni Nakari at Omoy na wala silang alam sa pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Naalala ni Naruto nung namatay si Jiraiya at tinanong kung Jinchuriki ba ang master nila. Nagulat ang dalawa. Sinabi ni Naruto na buhay pa ang master nila dahil buhay ang kinukuha ng Akatsuki. Inamin din niya na isa siyang Jinchuriki. Pumayag si Naruto na tumulong maghanap at tinanggap ni Kari ang alok, hiningan siya ng buong chika tungkol kay Sasuke habang naglalakad. Samantala, papunta pa Konoha ang Taka pero hinarang sila ni Madara. Sabi ni Sasuke, wala na sila sa Akatsuki, pero sabi ni Madara, pumalpak sila sa paghuli sa 8 Tails kaya kailangan nilang bumawi. Dumating si Zetsu at sinabi kay Madara na si Danzo na ang Hokage. Nag-init ulo ni Sasuke kasi isa si Danzo sa mga elders na nagpuwersa kay Itachi na lipulin ang sariling clan. Inamin ni Madara na winasak ng pain ang Konoha at sinabi ni Zetsu na magkakaroon ng 5-cage summit. Hinawakan ni Kari si Naruto sa pader habang pinipilit siya nitong sabihin kung nasaan si Sasuke. Sabi ni Naruto, kapag sinabi niya, baka mahuli at mapatay si Sasuke, tapos ang mga kaibigan ni Sasuke sa Konoha ay maghihiganti, tapos gagantay ulit ang Kumo, paulit-ulit lang ang cycle ng galit. Para mabawasan ang galit ni Kari, inalok ni Naruto ang sarili niya bilang punching bag. Binugbog siya ng todo, pero dumating si Sai at hinarang ang suntok ni Kari. Hinawakan din siya ni Omoy at sinabi na si Naruto ay hindi sumusuko at hindi nagtatrider sa kaibigan, isang bagay na hanga siya. Dumating si Samui at tinawag ang team niya pabalik dahil may nakuha na silang info tungkol kay Sasuke. Nakiusap si Naruto na sumama para makausap ang Raikage, pero sabi ni Samui, busy daw ito at laging on the go. Sa ibang lugar, sinabi ni Zetsu kina Madara at Taka na si Naruto ang tumalo kay Pain at baka mas malakas na si Naruto ngayon kaysa kay Sasuke. Ngumiti si Sasuke at sinabi sa Taka na ang bagong mission nila ay pumunta sa 5-cage summit para patayin si Danzo. Pumayag si Madara. Humiwalay si Zetsu sa dalawa, naging Black Zetsu at White Zetsu. Si White Zetsu ang nag-lead sa Taka papunta sa summit habang naiwan si Black Zetsu kasama si Madara. Naisip ni Madara na hindi niya inasahan na gagamitin ni Nagato ang Outer Path para buhayin ang lahat ng namatay. Malaki raw ang naging epekto ni Naruto sa plano nila. Sa pansamantalang Hokage office, inutusan ni Danzo ang Root na hanapin at patayin si Kabuto bago maunahan ni Anko dahil alam ni Kabuto ang koneksyon niya kay Orochimaru. Sabi niya, huwag patayin si Anko pero kunin ang mga files ni Kabuto tungkol sa human experiments, gagamitin daw niya ito para sa mata at braso niya. Pinabantayan din niya si Naruto at sinabi na hindi pwedeng umalis ng Konoha ang Nine Tails. Sina Toru Naburame at Fuyamanaka ang ginawang personal bodyguards niya sa summit. Sa loob ng tent habang nagpapahinga, sinabi ni Naruto kina Kakashi at Yamato na gusto niyang makausap ang Raikage para kumbinsihin itong patawarin si Sasuke. Sabi ni Yamato, bilang Jinchuriki, bawal umalis si Naruto ng Konoha lalo na't sira na ang kwintas ng First Hokage at muntik na siyang maging full 8 Tails sa laban kay Pain. Ibinunyag ni Naruto na nakita niya ang 4th Hokage na siya rin ang pumihil sa transformation niya.
Sinabi raw ng fourth na ang pag-atake ng Ninetales 16 years ago ay gawa ng lalaking may mask na ngayon ay leader ng Akatsuki at siya raw ang nagkontrol kay Pain. Sabi ni Naruto, hindi niya pwedeng hayaang manipulahin si Sasuke kagaya nun, kailangan niya itong iligtas. Hinala ni Kakashi na ang fourth ay nag-iwan ng parte ng isipan niya sa seal gamit ang Dead Demon Consuming Seal at ang lalaking may mask ay si Madara Uchiha. Naalala ni Kakashi nang makita niya ang tatay niya sa afterlife na naghintay lang para kausapin siya. Tinanong niya si Naruto kung may sinabi ang tatay niya. Ngumiti si Naruto at sinabi na naniwala sa kanya ang tatay niya. Pinakiusapan din ni Naruto si Sai na iparating kay Danzo ang totoo na si Madara ang utak sa likod ng pag-atake ng Ninetales at siya ang tunay na leader ng Akatsuki. Kahit bawal magpadala ng shinobi sa ibang bansa habang may Cage Summit, lumabag sa role si Kakashi dahil may tiwala siya sa sinabi ng teacher niya na may tiwala sa kakayahan ni Naruto. Sinabi ni Kakashi kay Naruto na siya at si Yamato o Tenzo ang magiging escorts niya papunta sa Kamogakure. Umalis si Gaara papunta sa 5 Cage Summit sa Land of Iron kasama sina Konkuro at Temari bilang mga bodyguard niya. Ang ibang bansa ay naghahanda rin para sa summit. Nakatanggap ng balita ang 4th Raikage na makikipagkita sa kanila ang Team Samui sa isang tagpuan kaya umalis na rin siya kasama sina Si at Daro bilang mga bantay niya. Sa Kurigakure, naghanda na rin ang 5th Mizukage para umalis kasama si Chojuro, dating miyembro ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist, at si Ao. Isang veterano mula sa panahong tinawag na Blood Mist era ng Kiri. Habang nangyayari ito, umalis na rin si Onoki, ang 3rd Tsuchikage, papunta sa summit buhat-buhat ni Akatsuki. Sumama rin ang apo niyang si Kuretsuchi bilang kasama niya. Sa Konoha, inutusan ni Kakashi si Yamato na humanap ng paraan para masundan ang Raikage. Gumamit si Yamato ng transmission wood para lagyan ng tracking seeds ang sapatos ng Team Samui habang paalis sila papuntang Land of Iron. Pinapunta rin ni Kakashi si Sai para ipaalam kay Danzo na wala namang nangyayaring kakaiba kay Naruto at nasa Konoha pa rin ito. Alam ni Sai na hindi siya lubos na pinagkakatiwalaan ni Kakashi at sinabi ni Kakashi na normal lang iyon dahil tao siya ni Danzo. Pero nilinaw ni Kakashi na bilang miyembro ng team niya, naniniwala siyang gagawin ni Sai ang tama. Dahil hindi rin lubos na tiwala si Danzo kay Sai, naglagay siya ng 2 root guards para bantayan si Naruto. Habang nagtetest ng sexy technique sina Naruto at Konohamaru, sinilip sila ng 2 guard pero hinaranggan ni Kakashi ang tingin nila at ginamitan sila ng genjutsu. Sinabi ni Naruto kay Konohamaru na narinig niyang napabagsak nito ang isa sa mga katawan ni Pain gamit ang Rasengan at binati siya bilang isang bayani. Nangako si Naruto na pagbalik niya mula sa mission, tuturuan niya ito ng Big Ball Rasengan. Ngumiti si Kakashi ng may pride. Habang naka-genjutsu ang mga guard, umalis sina Kakashi, Naruto at Yamato para sundan ang Team Samui. Samantala, ang grupo ni Sasuke na Taka na pinangungunahan ni White Zetsu ay naglakbay papuntang Land of Iron para patayin si Danzo. Sa daan, inatake si Danzo ng Prushnia Group. Tinanggal niya ang benda sa kanang mata at ipinakita ang Sharingan, saka ginamit ang Wind Release Vacuum Wave para patayin ang grupo. Nakatanggap din siya ng mensahe mula kay Sai gamit ang Inkbird at sinabi lang sa mga kasama niyang sina Torun at Fo na normal na ulat lang iyon. Sinabi ni Caesar Raikage na nararamdaman niya ang presensya ng Team Samui kaya bumaba sila para magtipon-tipon. Bigla ring sinabi ni Si na sinusundan sila at pinasuko ang mga nakasunod. Lumabas sina Naruto, Kakashi at Yamato mula sa kanilang taguan at sinabi ni Naruto na gusto niyang makipag-usap sa Raikage. Sinubukan ni Naruto na kumbinsihin ng 4th Raikage na huwag ituloy ang utos na ipapatay si Sasuke Uchiha. Sabi niya, kaibigan niya si Sasuke at kung papatayin ito, baka magkagyera ang Konoha at Kamogakure. Lumuhad pa si Naruto habang nagmamakaawa. Paalala ni Yamato na may utang pa ang Kumo sa kanila dahil sa Byakugan incident kung saan kinidnap si Hinata ng isang ninja mula Kumo sa utos ng Raikage at kailangang magsakripisyo si Hisashi Hyuga. Pero sabi lang ng Raikage, ang tunay na ninja ay dapat malakas at matapang. Hindi yung nakaluhod at nagmamakaawa. Sabi rin niya, mga kriminal ang Akatsuki at dapat lang silang habulin at patayin. Tumuloy na sila ng team niya papunta sa 5 Cage Summit. Pagdating ng 5 cage sa Land of Iron, nagsimula na ang meeting. Agad sinabi ng Raikage na wala siyang tiwala sa ibang cage kasi ginamit daw nila ang Akatsuki bilang mga beerang sundalo noon. Nagulat si Gaara. Pinaliwanag ng Raikage na kahit hindi na miyembro si Orochimaru noon, siya ang pumatay sa 3rd Hokage at 4th Cage. Dagdag pa niya, ang Iwagakure at Kurigakure ay kumuha rin ng serbisyo ng Akatsuki at may mga chismis na ang Kiri mismo ay pugad ng Akatsuki. Sabi naman ng 3rd Tsuchikage, sa panahon ng kaguluhan, mas tipid at epektibo ang pagkuha sa Akatsuki kaysa magpadala ng sariling ninja.
Wala raw siyang pagsisisi o konsensya. Ang 5th Mizukage naman, inamin na si Yagura, ang 4th Mizukage, ay nakontrol ng isang Akatsuki member. Ibinunyag ni Gaara na dati siyang Jinchuriki, at ang dating 5th Hokage lang ng Konoha ang tumulong sa kanya. Sagot ng 3rd Tsuchikage, nakakahiya daw kapag nakuha ang Jinchuriki kaya mas magandang itago at soulless yun na lang ng sarili. Kahit nakukolekta ng Akatsuki ang mga video, ni isa raw sa mga Jinchuriki ay hindi pa nakokontrol ng buo ang mga ito, gaya ni Gaara. Pero sumabat si Danzo at sinabi na merong ilang tao na nakontrol ang mga video, sina Hashirama Senju, Madara Uchiha, Yagura, at si Killer Bee, kapatid ng Raikage. Laking gulat ng lahat nang isiwalat ni Danzo na si Madara mismo ang leader ng Akatsuki. Dahil dito, na-realize ng lahat ng cage kung gaano kabigat ang sitwasyon. Si Mifune, General ng Land of Iron, nagsabing bilang neutral na grupo, siya muna ang mamamagitan. Nagpropose siya na magkaisa ang 5 nayon at bumuo ng allied shinobi forces laban sa Akatsuki. At dahil ang nayon ni Danzo ang may huling natitirang Jinchuriki, iminungkahi niya na si Danzo ang maging leader ng alyansa. Pagkatapos marinig na si Danzo ang napiling maging leader ng allied shinobi forces, umalis agad si Sasuke kasama ang Team Taka, at palihim na dumaan sa mga samurai guard. Galit na nagtanong ang 4th Raikage kung bakit si Danzo ang napili at hindi siya, lalo na't wala pa namang shinobi mula sa Kamogakure na sumali sa Akatsuki. Pinaliwanag ni Mifune, ang general ng Land of Iron, na hindi bagay ang Raikage bilang leader dahil madalas itong nadadala ng emosyon. Masyado namang bata si Gaara para mamuno sa 5 bansa kahit pa isa siyang case cage. Ang 3rd Tsuchikage naman ay masyado ng matanda at hindi rin ideal na leader dahil ilang beses na siyang kumuha ng serbisyo ng Akatsuki. Dahil ang Akatsuki ay sinasabing nagsimula sa Kamogakure, hindi rin akma ang 5th Mizukage bilang leader dahil baka magduda ang iba. Kaya si Danzo, ang 6th Hokage, ang pinakaangkop na piliin. Samantala, naiiyak si Ino matapos marinig ang utos na patayin si Sasuke. Si Shikamaru, bilang leader ng natitirang miyembro ng Konoha 11, pumunta sa tent ni Sakura at narinig ang usapan sa loob. Nilapitan ni Sai si Sakura at tinanong kung bakit nila ni Naruto pinipilit pa ring ipaglaban si Sasuke kahit puro sakit lang ang dinadala nito. Aminado si Sai na hindi niya gaano naiintindihan ang emosyon, pero nakakaramdam siya ng galit dahil sa sakit na dinaranas nila. Tinanong niya si Sakura kung anong pangako ang ginawa ni Naruto para sa kanya, kaya napaalala ni Sakura ang pangakong babalik ni Naruto si Sasuke kahit ilang beses siyang nabigo. Ibinunyag ni Sai na mahal ni Naruto si Sakura. At doon na-realize ni Sakura na pinaparamdam pala niya kay Naruto ang parehong sakit na nararamdaman niya kay Sasuke. Pumasok si Shikamaru sa tent at sinabi na sila'y aalis para hanapin at alisin si Sasuke, at gusto niya ng basbas mula sa Team 7. Sinabi niya na kung hindi nila ito gagawin, baka magsimula ang gyera sa pagitan ng Kamogakure at Konohagakure. Binalaan niya si Sakura na itutuloy niya ang misyon kahit hindi siya pumayag. Gulat si Shikamaru nang malamang nauna na palang pumunta si Naruto sa Land of Iron para makipagkita sa Raikage. Lalong nagulat siya nang pumayag si Sakura at sinabing siya na mismo ang magsasabi ng totoo kay Naruto para makabawi sa sakit na naidulot niya. Sa summit, ginamit ni Ao ang Byakugan at nadiskubreng nasa ilalim ng Genjutsu si Mifune galing kay Shisui Uchiha at ginagamit ito ni Danzo. Pinatigil niya ang pulong at pinasilip ang kanang mata ni Danzo. Pinaliwanag niya na galing sa patay na Hyuga ang Byakugan niya, at dahil dito nakita niyang may Genjutsu si Danzo gamit ang mata ni Shisui. Ang Genjutsu daw ay sobrang lakas na kahit ang biktima ay walang kaalam-alam na naaapektuhan na sila. Biglang dumating si White Zetsu sa gitna ng summit at sinabi na nasa loob ng building si Sasuke. Habang nag-iisa si Naruto, nag-iisip siya bago matulog kung bakit hindi pa rin bumabalik si Sasuke kahit napatay na nito si Itachi at natapos na ang paghihiganti niya. Biglang dumating si Toby at sinabing oras na para silang dalawa ay mag-usap. Sinugod ni Naruto si Toby gamit ang Rasengan, pero tumagos lang ito sa katawan ni Toby. Ginamitan siya ni Yamato ng wood release para pigilan, habang si Kakashi ay naghanda ng lightning cutter at sinabi kay Toby na alam niyang siya si Madara Uchiha. Sinabi ni Madara na walang epekto ang physical attack sa kanya, pero pinaalala ni Yamato na kung gusto niyang hulihin si Naruto, kailangan niyang maging solid, at doon siya aatakehin. Sabi ni Madara, nandun lang siya para makipag-usap kay Naruto at gusto niyang malaman kung paano napabago ni Naruto ang isip ni Nagato. Pero si Naruto, gusto lang talagang malaman ang tungkol kay Sasuke. Pumayag si Madara na magpaliwanag tungkol kay Sasuke, pero kailangan munang malaman nila ang totoo tungkol kay Itachi. Sa summit, binali ng 4th Raikage ang leeg ni White Zetsu.
Pinagalitan siya ng 5th Mizukage kasi sayang daw ang info na pwedeng makuha, pero sabi ni Gaara, di naman magsasalita ang Akatsuki kahit anong gawin. Umalis ang 4th Raikage kasama sina Si at Daro para hanapin at patayin si Sasuke. Bago umalis, iniutos niya kay Ao na bantayan si Danzo na nagpaliwanag na di niya kayang gamitin ang teknik niya ng sunod-sunod sa isang araw. Pinuna siya ni Mifune dahil sa unethical niyang galawan, pero sagot ni Danzo, kailangan kalimutan ang ethics kung gusto nila ng resulta. Sina Gaara, Konkuro, Temari, at Koretsuchi ay umalis rin para hanapin si Sasuke. Sa kabilang banda, nilabanan ni Sasuke ang mga sundalo ng samurai at pinatay sila ng madali. Napansin ni Suigetsu na nag-iba na si Sasuke. Dati-rati kasi di siya pumapatay kung di kailangan. Si Karen naman naramdaman ang kakaibang chakra ni Sasuke, mas creepy pa raw kaysa sa second stage ng first seal niya. Dumating na ang 4th Raikage kasama sina Si at Daro. Ginamit ni Raikage ang Lightning Release Chakra Mode. Gumamit si Daro ng Lightning Release, Wave of Inspiration para pigilan si Sasuke habang sumugod si Raikage, pero sinalubong siya ni Jugo. Gumamit si Si ng Genjutsu na nakakasilaw, pero nadispel ito ni Sasuke gamit ang Sharingan. Habang abala si Sasuke, sinugod siya ulit ni Daro at Raikage. Sumali na si Suigetsu sa laban para salagin ng suot na gauntlet ng Raikage habang si Jugo naman ay pinigilan ng espada ni Doroy. Nabasag ang espada ni Suigetsu pero tuloy pa rin siya sa pakikipaglaban kay Daro. Inutusan ni Daro si Si na hanapin si Karen. Ginamit ni Karen ang chakra suppression technique para magtago. Pina-paralyze naman ni Sasuke si Si gamit ang Genjutsu, Sharingan. Si Jugo na nag-full sage transformation at nagpakawala ng multiple Lotus Noon self-connected cannons, sinubukang patayin si Raikage pero walang epekto. Nang nasugatan si Jugo, nagdesisyon si Sasuke na siya na mismo ang haharap kay Raikage.